Nanay, baka ito na ang huling pagkakataon kong dumalaw sa'yo. Pagkalipas ng 3 buwan, lalabas na ang lason sa katawan ko. Pero huwag kang mag-alala, maghahanap ako ng lunas. At susunduin ko si Kuya sa Pamilya Bay. Huwag mo siyang takasang palatasin. Sabi ng boss, buhay man o patay, kailangan natin makita siya. Patay man o buhay, dapat siyang makita. Tulungan mo ako. Kahit ano, ibibigay ko sa'yo. Van Lee. Ang dugo ng lason na ito, sa ika-negatibo 26 mong karawan. Kakalat sa puso mo at mamamatay ka. Kaya. Kailangan mong humanap ng lunas bago ka mag-negatibo 26. Ano ang lunas? Isang Isang taong may marka ng plum blossom. Isa siyang inapo ng Heavenly Doctor. Ang dugo niya ay kayang lunasan ang lahat ng lason. Mukhang siya nga ang inapo ng Heavenly Doctor. Kung ayaw mong mamatay, ibigay mo siya sa akin. Paano kung hindi? E di mamamatay ka. Huwag mong saktan ang kaibigan ko. Gusto mong mamatay? Tumayo kayo. Sabay-sabay na. Halimaf. Takbo. Hoy, Ate Wanli, may nangyari sa kuya mo. Punta ka agad sa Pamilya Bay. ang lunas ko. Magkita tayo sa susunod. Pero ngayong bumalik ka na, hindi na ako kailangang pakasal. Sa matandang pangit at may ngitin ang ulo mula sa pamilya mo. Mabuti naman. Tama. Ang kasunduang ito sa pamilya mo, para sa'yo talaga yan. Magbihis ka na. Ngayong gabi, ihahatid kita sa pamilya mo. Bakit kita pakikinggan? Dahil ang kasunduang ito, nanay mo ang nag-ayos. Anak ka niya. Responsibilidad mong tapusin ito. Responsibilidad kong tapusin, pero ang bigay kaya sa inyo? Sa inyo ang pera. Ang ganda ng plano nyo. Jiang Wanli, si Qin Fang ay nanay mo rin. Magsalita ka ng may respeto. Para sa'yo siya, nanay. Sinasabi niya, sinusunod mo. Ikaf, walang modo. Ngayon pa lang. Upulutin kita para sa nanay mong patay na. Ang KMKO. Honey, anong nangyari sa'yo? Ang sakit. Ganda, anong ginawa mo sa asawa ko? Bulag ka. Tingnan mo. Shansheng, alis na tayo. Kuya, uwi tayo sa bahay natin. Kung alis kayo ngayon sa pinto na to, zizireng kao ang yadepongdong na, tu. Hindi ito iniiwan ng nanay. Nawala ito nang mamatay siya sa aksidente 4 na taon na ang nakalilipas. Ngayon, nasa kanya. Baka may kinalaman siya sa pagkamatay niya. Natatako ka? Sumunod ka na lang kung takot ka. Kung hindi, gagawin kong maglaho sa mundo ang huling alaala ng nanay mo. Mawawala ito magpakailanman. Dapat kang magdasal na huwag kong malaman. Na may kinalaman ka sa pagkamatay ng nanay ko. Kung hindi, ipapadala kita sa kanya. Mahal, Ikaf. Grabe ang sugat ni Shansheng. Dalhin niyo siya sa ospital, agad. Ate, hindi ba maghihiwalay kayo ng pamilya mo? Ito ang numero ni Mushao. Si Mushao ba? Ako si Baijia Daxiaoji. Magkita tayo mamayang gabi, pag-usapan natin ang pagpapawalang bisa ng kasal. Sige, magkita tayo ng -8. Huait si. Kasunduang pampamilya ang kasal ninyo ni Baijia at Xiaoji. Mahalaga ito sa dalawang pamilya. Hindi basta-basta pwedeng kanselahin. May mahal na ako. Siya lang ang pakakasalan ko. Zeno? Hindi mo yan sinabi sa Qin. Baka may tinatago ka sa Min. Ang gamot ko. Hanggang sa muli. Siya ang taong para sa akin. 6 na taon ko na siyang hinahanap at kung wala ang gamot niya, hindi ako mabubuhay hanggang ngayon. 6 na taon? Ang sinasabi mo ba? Ang tumulong sa iyo ngayon at yung babae 6 na taon na ang nakalilipas ay isa. Paano mo siya nakilala? Naalala ko ang bracelet niya. Espesyal yon, hindi ako nagkakamali. Pinahanap ko na siya. May iba pa akong gagawin sa ngayon. Ikaw na muna ang bahala kay Shansheng. Sige, alagaan ko siyang mabuti. Sino ka? Ang bilis mong makalimot. Ako si. Naku, malala na ang pasyente. Siya yon.
Ginoo, may balita na sa tagapagligtas ninyo. Nasa East District, Jintai City siya ngayon. Mukhang hindi siya yon. Umalis na. Mingsheng, hanapin mo nga. Yung lalaking nakaupo roon kanina. Dapat detalyado. Posibleng siya. Ang tagapagmana ng tiani na makakalunas sa lason ko. Nahanap mo na ba? Pero pagdating namin, umalis na siya. Pareho sila nang tumulong sa akin. Gumamit ng ice needles. Di ko alam kung magkakilala sila. Imbestigahan mo sa ospital kung sino. Baka nakapila sa lalaki. Siege. Huaitzi, alas otsuna, kail anganang. Kita in Sibay. CJ, Bakit wala pa Sibay? Baka hindi na siya darating. Nandito na ako. Sino ka? Pasensya, maling kwarto pala. Tama naman ako. Dito nga. Ang sinend sa akin, private room 6. Baligtad pala. Okay lang ba na umalis tayo? alas 8 dapat ang usapan. Alas 8:20 na wala na akong pasensya. Siya pala. Hoy, Ikaw pala, Magkakilala kayo? hindi. paano naman hindi? Ako ang nagligtas sa'yo. Lanan, Mushaw, yung babeng pinahanap Montag. Isang manloloko lang. Nagpapanggap. Siyang manggagamot. sabi ko na manloloko. Lumayo ka. Hindi ako manloloko. Nung nasa bundok ka, may babaeng nagligtas sa'yo. Ako yon. Wala siyang bracelet. Manloloko nga. Huwag mo na akong makita. Jinyan, alis na tayo. Baka dahil wala akong bracelet. Kaya hindi niya ako nakilala. Naging manloloko tuloy si Wanli. Iyak na ikakansela na matanda ng Mu. Ang kasal. Kumusta? Nakansela na ba? Wala. Umalis na siya nang dumating ako. Sa susunod na lang. Nga pala. Ito ang hiniling mong imbestigahan, impormasyon tungkol sa inapo ng Tianyi. Muhwezi. Presidente ng Mu Group. Ano ang koneksyon ng pamilyang mo na ito? Pamilyang maging ako. Hindi ba matandang Gruchi ang ikakasal sa'yo? Ang Muhuaitsi na ito ay pogi. Tiyak na hindi yon ang tao. Ang landi mo naman. Ate, sigurado KBA na si Muhuaitsi. Ay inapo NG Tianyi? Hindi ako sigurado. Pero wala na akong oras, kailangan kong malaman agad. Lumapit sa kanya para makasiguro. Ate, tingnan mo, si Muhuishi kailangan ng katulong. Dahil nasugatan siya. Subukan mo kaya? Ipadala mo sa akin ang address. Siege. Muntik ko nang makalimutan, sa paningin niya ako'y isang manloloko. Tiyak na hindi niya ako tatanggapin. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Ginoo, ito ang katulong na inilaan ko para sa inyo. May 10 taon siyang karanasan. Siguradong maalagaan kayo. Ano ang mga kaya mong gawin? Maglaba, magluto, maglinis, magmasahe, lahat kaya ko. Oo na. Nasugatan ng binti ko noon, kailangan ng masahe para gumaling. Imasahe mo ang binti ko, titignan ko ang galing mo sa masahe. Walang problema. Parang parehong pinsala pa rin ang nararamdaman. Kaya pala naka-wheelchair, nasugatan ang mga ugat. Aayusin ko ito para sa kanya. Hindi ko pa ito nakikitang pamamaraan dati. Mas komportable kaysa sa iba, parang hindi na sumasakit ang binti. Ginoo, tapos na. Maaari ba akong manatili? Salamat, Ginoo.
Tagumpay na nakapasok sa pamilyang mo, ngayon ay kailangan kong kumpirmahin. Kung si Muhuaizi nga ba ang ina po ng Tianyi? Ang kasaysayan ng pamilyang mo ay narito kapag nakita ko ito. Malalaman ko kung si Muhuaizi nga ba ang ina po ng Tianyi. May balita ka na ba tungkol sa aking tagapagligtas? Wala pa, pero malapit na nating malaman ang eksaktong lokasyon niya. Ulihin siya. Habulin. May pumasok na magnanakaw sa bahay. Ay seal agad ang lahat ng exit. Huwag siyang pabayaang makatakas. Gago talaga. Ang lupit ng ginawa niya. Pinapatawag niyong master ang lahat sa hall. Magmadali kayo. Darating na ako. Sana hindi ako mahuli. Ano ang nangyari? Bakit kailangan tayong tawagin sa ganitong oras? May pumasok daw na magnanakaw sa bahay. Pinabarikada niyong master ang lahat ng exit, pero hindi siya nahuli. Pinaghihinala ang insider. Ang bilis ng reaksyon ni Muhuaizi. Nasugatan ko ng kutsilyo sa braso ang magnanakaw kanina. Kaya ngayon, huwag kayong magsusuot ng jacket. Ipapakita niyo sa akin kung sino ang may sugat mula sa kutsilyo. Hindi niyo ba naiintindihan ang sinabi niyong master? Hubakan yo ang jacket. Ilabas niyo ang braso niyo. Magmadali kayo. Bakit hindi ka naguhubad? Ikaw ba ang magnanakaw? Hindi naman. Maghuhubad na ako. Bitawan mo muna ako. Yung master, may sugat siya sa braso. Siya talaga ang magnanakaw. Hindi po, yung master. Sige natin, yung muna ako. Hindi ko sugat sa kusilyo. Haso po ito. Pwede niyo pong tingnan sa CCTV. 3 oras lang ang nakalipas. Hindi yun sugat mula sa kutsilyo. Maghanap pa kayo. Bakit hindi ka pa rin naguhubad? Wala namang sugat sa braso mo. Bakit ka kinakabahan? Balif. Buti na lang dala ko ang hallucination bulb. Kung hindi, talo na ako. Report her, young master. Hindi namin nakita ang sinasabi niyong tao. Impossible. Dapat nasa kanila siya. Maghanap pa kayo. Young master, Chinek kao ang CCTV. nakita kong tumakas na ang magnanakaw. Nakakainis. Nakapagtakas pa sila. Pwede na kayong umuwi. Jiang Wanli, ikaw ang maiiwan. Ano po ang utos ninyo, Wu Xiao? Hatid mo ako sa kwarto. Opo. Bagong salta ba yung babae? Ang panggit. Bakit kusa siyang hinahanap niyong master? Baka nagkagusto siyang master sa kanya? Ang sarap naman. Ni young master. Tumahimik kayo. Paano magkakagusto siyang master? Sa isang pangit, tulad ko lang na, magandang babae. Ang magugustuhan niyong master. Panorin and yo. Kapag nagparamdam lang ako ng kaunti. Paalisin niyong master yung babae. Young master, pwede na po ba akong umuwi? Baka mahuli na ako. Ang dugo sa sugat ko ay halos tumagas na. Lanan. Sandali lang. Nauuhaw ako, painom mo ako ng tubig. Ikaw nga talaga ang magnanakaw. Mukhang hindi pa siya tumakas. Naku, naisahan ako. Bitawan mo. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Walang nag-utos sa akin. Hayop, hindi ba't mahina siya? Kailan pa? Naging ganito kalakas? Hindi ako makagalaw. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, sino ang nag-utos sa'yo? Sabi ko na walang nag-utos sa akin. Ginoo, dinalhan kita ng... Ano ang ginagawa ninyo? Ang binti ko gumaling na. Baka itong babae ang nag-ayos nito. Ginoo, paano mo nagustuhan ang pangit na babaeng ito? Hindi sabi nasusuklap?
Tumahimik ka. Anong karapatan mong pakialaman ako? Sinong nag-utos sa'yo pumasok? Pasensya na, Ginoo, hindi ko sinasadya. Lumabas ka. Ginoo, baka sinadya ng babaeng itong akitin ka? Marami na akong nakitang ganyang babae. Ilalabas ko na siya ngayon. Sinabi ko na lumayas ka. Ganda, nangahas kang akitin ang Ginoo. Papahirapan kita. Ikaw nga talaga ang magnanakaw. Hindi talaga ako ang magnanakaw, nagkakamali ka. Hindi mo sabihin ang totoo, ayos lang. Marami akong paraan para pagdusahan ka. Ano nang gagawin mo? Hulaan mo. Ginoo, nahuli na ang magnanakaw. Paano biglang may lumitaw na magnanakaw na magsasalo ng kasalanan? Baka si Mingxing ang nagpadala? Ang Wan Baozu, ang banal na gamot na nakapagpapagaling ng lahat ng lason. Ganito kalahalagang gamot, tanging ang pamilyang Tianyi lang ang mayroon. Si Wu Huaizi nga ang tunay na tagapagmana ng Tianyi. Hindi ako nagkamali. Wan Baozu. Ano yon? Paano magkakaroon ng ganoon sa aming pamilya? Hindi pala alam ni Wu Huaizi ang Wan Baozu. Mukhang hindi siya tunay na tagapagmana ng Tianyi. Mali, hindi ako dapat magusga ng basta-basta. Kailangan kong hanapin ang kasaysayan ng pamilyang Mu. Ginoo, patay na siya. Ang talino talaga ng taong iyon, natakot siyang mabuko. Pinakalma niya ng maaga. Nalason siya ng kulisap ng aking ina. Ang lason na ito, nawala nang mamatay ang aking ina. Paano nangyari sa kanya iyon? Baka may kinalaman din ang nasa likod niya sa pagkamatay ni nanay? Hindi, kailangan kong imbestigahan kung sino talaga siya. Hoy, Mingsheng, tulungan mo ko. Sino ba talaga tong taong to? Tingnan mo, Young Master, di ba yan ang simbolo ng pamilyang Bai? Ang lakas ng loob ng pamilyang Bai. Magnanakaw. Hanggang sakin pa nagnakaw, gusto pa akong pakasalan ng anak niya. Panaginip. Sabihin agad sa panganay na anak ng pamilyang Bai. Ipapakancel ko agad ang kasal. Ang lakas ng kapit ni Mu Huaizi. Nabuksan na naman ang sugat. Ang lakas ng loob ng pamilya niyo. Nakawin ang gamit ko. Di kita pakakasalan. Magnanakaw. Bukas sa 1K Cave. Ipapakancel ko ang kasal. Hoy, ikaw. Magnanakaw. Yung matandang mo na yon, nakakainis talaga. Para lang makancel ang kasal, ginawan pa ko ng ganong kwento. Di ko napansin noon. Parang katunog ng boses ni Mu Huaizi yung matanda. Hindi. Di naman ganon ang boses ng matanda. Baka. Anong oras na? Bakit di pa bumabalik yung pinadala natin? Ginoo, may masama. Ano hindi nangyari? Yung pinadala natin. Pa magnakaw ng Wan Baozu, nahuli. Ano? Inispil ba nila tayo? Hindi naman. Bago pumunta, uminom siya ng lason. Bago makapagsalita, namatay na sa lason. Umalis ka na. Salamat sa Diyos. Kung hindi, siguradong ipapakancel ng pamilya mo ang kasal. Pero wala rin tayong nakuha na Wan Baozu. Paano na? SA amo natin? Amo, nasaan na ang Wan Baozu? Nakuha na PA? Hindi PA. Nahuli yung pinadala natin. Pero huwag kang mag-alala, makukuha ko ang Wan Baozu sa lalong madaling panahon. Makuha ang Wan Baozu. Kung hindi, yung lason. Na pinalaki ko sa katawan niya, hihina ang bisa. Ziege. Zijiang Van Li. Di makakatakas sa akin. Ete, gusto mo kong kasama? Hindi, tatapusin ko to agad. Nasaan na yung cellphone ko? Oo. Nandito ako. Salamat. Ate, tandaan mo na sa table 8 siya. Huwag mong malilimutan. Alam ko na, alam ko na. Pupunta muna ako sa banyo. Sasamahan kita. Huwag na, dito ka lang maghintay sa kanya. Kapag dumating siya, tawagan mo ako. Oo.
pala ang nakansel kong kasintahang ikakasal. Hindi naman pala siya ganun katanda. Bakit sinasabi ng mga tao na matanda na siya? Ginoo, hindi ka ba upo? Boss mo, narito na ang iyong kasintahan. Kaya pala ang bata niya, hindi pala siya ang aking kasintahang ikakasal. Bakit siya ang nandito? Dapat ibang babae ang aking kasintahan. Hindi tama. Baka manloloko lang siya, nagpapanggap bilang aking kasintahan. Para mandaya ng pera. Mas mabuting tawagan ko para siguraduhin. Tunay ngang siya nga ito. Hello. Bakit nasa kamay ng isang lalaki ang cellphone ng aking kasintahan? Baka ito ang kanyang kasintahan. Hindi pa kami ikinasal. Nakikipagrelasyon na siya sa ibang lalaki. Hindi pa ba pumupunta ang boss ninyong si Mu? Umalis na nga si iyong master mo ng maaga. Ay. Kaya ibinigo lang niya ako. Kahit ikaw din, kinakalaban mo ako. Nagkamali lang tayo ng kuha ng cellphone kanina. Ito pala ang sa iyo. Kaya pala tumunog ang alarm. May isa pang bagay, tumawag ang iyong kasintahang ikakasal kanina. Sinagot ko, wala siyang sinabi at agad niyang binaba ang tawag. Wala namang problema siguro, di ba? Ano namang problema iyan? Ang gusto lang niyang sabihin sa akin. May siya gawin ay hindi siya makapunta. Ano? Hindi siya pumunta? Ibinigo niya ako. Kung sino man ang gustong kanselahin ang kasal na ito, bahala na siya. Ate, nahanap na ang impormasyon na magnanakaw. Ipadala mo agad sa akin. Naku, kakaiba. Bakit base impormasyon lang niya ang nandito? Ang kanyang mga koneksyon at kinaroroonan ay pinawi na lahat. Mukhang handa na ang kabilang partido mula pa simula. Ngunit hindi pwede na matapos lang ito, ipagpatuloy mo ang paghahanap. Binibini, oras na para sa iyong masahe. Saan siya nagpunta? Baka pumunta siya sa kumpanya. Kagabi, hindi ko mahanap ang family history book sa study room, kaya dito na lang siguro ito nakatago. Dito na lang siguro ito nakatago. Bakit hindi ko ito mahanap kahit saan? Saan ba talaga ito nakatago? Kung hindi ko talaga mahanap ang family history book, uminom na lang ako ng isang honesty pill. Isang piraso lang. Lahat ng gusto kong malaman. Sasabihin sa akin ni Muhu Aizhi. Ang lakas ng loob mo. Naglagay ka ng gamot sa pagkain ng iyong master. Naku! Mali ang akala ninyo. Ang laman nito, pampalakas lang para sa iyong master. Akala mo tagpiatangga ako? Malusog na malusog ang iyong master. Hindi niya kailangan ng pampalakas. Mukhang aphrodisiac ang binigay mo sa iyong master para makapagpasok ka sa kanyang kamay. Aphrodisiac. Nagkukunwari ka pa. Tingnan mo nga ang itsura mo sa salamin. Baka naman may balak ka pang umakyat sa kama niya para umangat. Ngayon, papahuzan kita. Kayong dalawa, hawakan ninyo siya. Mga walang kwenta. Ako na ang bahala. Hinampas Montag ako? Patay ka sa akin. HMP. Ikaw lang. Gusto mong awayin ako. Naghahanap ka ng gulo. Ikaw. Huwag kang makialam. Mawawala ba ang laman ng katawan mo? Kung wala kang magawa, tuturuan kita ng maayos para sa nanay mo. Sorry na. Patawarin mo na ako. Ano ang ginagawa ninyo? Bakit ngayon pa siya umuwi? Young Master, si Jiang Wanli. Gusto kaming patayin dahil lang. Nahuli ko siyang naglalagay ng aphrodisiac sa pagkain mo, kaya gusto niya kaming patayin. Young Master, namaga ang mukha ko sa bagbog niya. Napakasamang babae nito. Hindi dapat siya dito. Hindi. Huwag kayong maniwala sa kanila.
Hindi ako naglagay ng aphrodisiac sa pagkain mo. Young Master, ito ang ebidensya. Kung hindi ka naglagay ng gamot, inumin mo ito para mapatunayan. Ito ako. Ayaw mong uminom. Dalhin niyo siya sa presinto. Ay, iinom na ako. Iinom na ako, okay. Wala man ng antidote para sa honesty pill, pero pwede kong gamitin ang sleeping pill para mapatahan. Kapag nakatulog na ako, okay na. Natapos ko ng inumin. Naniniwala na ba kayo sa akin? Kung ganon, hindi ko na ito pag-uusapan. Sumama ka sa akin sa kwarto ko, mag-message ka ulit sa akin. Maganda ang epekto noong huli. Hoy, di pwedeng basta-basta na lang, Chu. Sinampal niya kami kanina. Grabe ang palo niya. Dapat parusahan mo siya ng gusto. Sinampal niya kayo. Kayong mga nagsinungaling. Karapat-dapat kayo. Kung susunod, makikita ko pang inaapi niyo ang iba. Alis kayo sa pamilya mo. Oy, Si Muhuizi, may hustisya pala. Sino nang nagturo sa iyo ng pagmamasahe mong yan? Sagutin mo ako. Bakit di ka nagsasalita? Kasi uminom ako ng sabaw na may honesty pill. Kaya ano man ang itanong mo, sasagutin ko ng totoo. Bakit di pa gumagana ang sleeping pill? May problema nga yung sabaw. Ano nang pakay mo sa honesty pill? Ano nang pakay mo? Itatanong ko ang kasaysayan ng pamilya mo. Sino ka talaga? Ako si... Pigilan mo yan. Gising. Nakatulog. Hoy, gising. Hoy, ano nang ginagawa mo? Kung gising ka na, ituloy natin ang usapan. Sino ka talaga? Siyempre, personal assistant ko po kayo. Sinungaling. Ano nang pakay mong lumapit sa akin? Para kumita, siyempre. Para alagaan kayo. Nagsisinungaling ka pa. Totoo ang sinasabi ko. Alam mo ba kung ano nang laman ng basong to? Paborito mong honesty pill. Ay, wag. Pinta lang pala yung birthmark mo. Hindi ako ay. Tao. Kunin ang makeup remover at pampunas. Wag, pwede naman tayong mag-usap. Bakit mo tinatanggal ang makeup ko? Bastos yan. Hoy, bitawan mo ako. Ikaw pala. Pakinggan mo ako, hindi ko sinasadya. Kung pera lang ang habol, kayang-kaya mong gawin ang lahat. Ilabas siya. Huwag nang muling pumasok dito. Hoy, hindi yan ang akala mo. Pakinggan mo ako, hindi talaga. Muhuizi. Bitawan, aalis na ako. Hoy, bitawan. Bitawan mo ako. Ate, ikaf pala? Tulungan mo akong makalaya, oh. Ate, ano bang ginawa mo? Sinong inaway mo? Bakit ganyan ka nakakapos? Tapos itinapon ka pa sa kalsada. Mahaba ang kwento. Ihatid mo muna ako sa bahay. Oo. Nahanap ko na ang lokasyon ng aking tagapagligtas. Ipadala mo agad sa akin ang address. Saan siya pupunta? Mukhang nagmamadali siya. Sundan niyo agad ang sasakyang iyan. Oh, sige. Dito na. Paparating na siya. Maghanda kayong lahat. Sabi NG Amo. Ito na ang huling pagkakataon natin. Kung hindi siya mamatay, tayo ang mamamatay. Siya nga.
Kung ayaw mong mamatay, ibigay mo siya sa akin. Hala, Muwaizi, nasa panganib ka. Hintayin mo ako dito. Siege. May tao ba dyan? Mamatay ka na. Bakit kayo? Nasaan siya? Ano nang ginawa niyo sa kanya? Zenozia? Yung babaeng nagligtas sa'yo noon, wala siya rito. Nadaya ka namin. Gusto niyo bang mamatay? Sa tingin ko, ikaw ang gustong mamatay. Sugod, MGA Kapatid. Kayo aray. Paulit-ulit mo akong dinadaya. Sabihin mo sa akin. Sino ang nag-utos sa inyo? Gusto mong malaman? Pagpatay ka na, sasabihin ko sa'yo sa pamamagitan ng pagsusunog ng pera. Muhuishi, ang bilis ng reaksyon mo. Sayang lang, ang laso na usok na ito. Kahit kunting lang ha. Siguradong mamamatay ka. HMP. Muhuishi, sa pagkakataong ito, wala nang. Magliligtas sa'yo. Maghintay ka na lang dahan-dahan sa kamatayan. Sino ang nagsabing walang magliligtas sa kanya? Siya ang magliligtas sa akin. Tumakbo tayo. Hindi natin kaya ang babaeng ito. Muwaizi, ito ang aking sariling gawang antidote. Makakatulong ito sa lason sa katawan mo. Muwaizi, Huwag mo akong iwan. huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Bakit ka nandito? Ako ang nagligtas sa'yo mula sa tatlong lalaking iyon. Nagtataka ka ba't nandito ako? Ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw nga talaga ang aking tagapagligtas. Halatang halata na. Kung magdududa ka pa, magagalit na ako. Kaya siya nga talaga ang nagligtas sa akin. Pero hindi siya ang babaeng iyon, 6 na taon na ang nakalipas. Tama ka. Masyadong magkakataon na mangyari yon. Hoy, Pasensya na, nagkamali ako sa'yo. Babawaran kita sa susunod. paano mo ako babayaran? Magpapakasal ako sa'yo. Gagawin kitang panganay na may bahay ng pamilya mo. Hindi pa tayo ganoon ka-close para pag-usapan ang pagpapakasal. Mag-isip ka ng ibang paraan ng pagbabayad. Ano ang gusto mong bayad? Sagutin mo ang isang tanong ko, dapat totoo. Sabihin mo, Ikaw ba ang ina ko ng Kenny? ako. Pasok. Binata, nahuli na namin ang mga humahabol sa iyo. Sabihin, sino ang nag-utos sa inyo? Makanakaw kami sa aming amo? Panaginip lang iyan. Sabihin ko sa iyo, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Gawin mo na ang gusto mo, patayin o putulin. Kung ayaw mong magsalita, tumawa ka hanggang mamatay. Ha ha ha. Zazabihin ka o. Zazabihin ka o. Isang lalaking nakaitim ang nag-utos sa amin. Tuwing lumalabas siya, nakabalot siya ng husto. Hindi namin alam ang itsura niya. Ganito na naman ang diskarte. Ano ang nangyayari? Nalason sila, pareho ng laso ng nagnakaw ng One Bao Pier. Eksaktong pareho. Kalaki pala sila ng pamilya Bai. Sumpain, Paano mo nalaman na taga-pamilya ba sila? ito ang nakita ko noong nakaraan sa magnanakaw. Ang badge na ito, tanging mga miyembro ng pamilya Bai lang ang mayroon. Ang pamilya ba ay may laso ni nanay? Kung gayon, ang pagkamatay ni nanay ay tiyak na may kinalaman sa kanila. Nakakagalit. Anong nangyari sa'yo? Magandang sa aking pagkakasal. Huwag na, hindi ako maaaring gamutin ng doktor. Sinabi ng aking ina, ang pananakit ng puso at pagsusuka ay mga senyales ng pag-atake ng drinking poison. Paano nangyari ito? Hindi pa naman oras. Ah, nga pala. Ang One Bao Pill ay maaaring pigilan ang laso ng drinking poison. Kailangan kong hanapin ang One Bao Pill sa loob ng 24 na oras. Meron ka ba One Bao Pill? Sa ngayon, iyon lang ang makakapagligtas sa akin. Wala akong One Bao Pearl at hindi rin ako inapo ng Jenny. Pero tutulungan kitang hanapin ito. Paano kaya? Malinaw naman na may marka siya. Sa loob ng 0 minuto, kailangan ko malaman kung nasaan ang One Bao Pearl. Oo. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Bakit ganito? Mahaba ang kwento, sasabihin ko sa iyo kapag may pagkakataon. Ang init. Ito ang pangalawang hudyat ng pag-atake ng heartless poison. Biglang iinit ang katawan, lalabas ang lahat ng pagnanasa. Tanging ang pagtatalik ng lalaki at babae ang makapagpapagaan nito. Jiang Wanli. Ikaw.
Pasensya, ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Tara na, pansamantalang napigilan ko na ang lason. May side effect ba? Meron. Dati may 24 oras pa akong mabubuhay, pero ngayon, 12 oras na lang. Saan tayo pupunta? Sa auction house. May ilang bagay pa akong asikasuhin. Mauna ka na sa upuan at hintayin mo ako. CJ, Jiang Vanli, bakit nandito ka? pwede naman dito ang aso. Bakit ako hindi? Sino ang tinatawag mong aso? Mag-ingat ka sa pagsasalita. Sinong sumagot? Siya yun. Ikaf. Eksklusibong lugar ito. Paano nakapasok ang isang probinsyano? Baka naman may sugar daddy at dinala ka lang dito. Parang gamay mo ang proseso, ah. Mukhang. Ganun ka nga dinala ng tatay ko sa high society. Ikaf. Nakatatanda ako sa'yo. Respetuhin mo ako. Kahit na kaninong matandang lalaki ka nakaangkas, putulin mo na yan. Hindi ka makakatakas sa kasal ng pamilya mo. Kaysa mag-alala sa kasal ko, mas mabuti pang alalahanin inyo ang buhay ninyo. Kapag nalaman ko na ang totoo sa pagkamatay ng nanay ko, isusunod ko kayong lahat sa kanya. Dumating na si Jimo. Wow, ma. Ang gwapo niya. Murin ang apelido niya. Baka Ziyayong. Kasal ni Jiang Vanli. Essay Arranged Marriage? Imposible. Matandang lalaki ng pamilya mo ang pakakasalan ni Jiang Wanli. Magkapangalan lang sila ng gwapong ito. Pero, suot niya ang milyon-milyon at limitadong edisyon na Rolex. Di pangkaraniwan ang background at kapangyarihan niya. Magpakita kang mabuti. Sikapin mong makuha ang puso niya. Mahal, ang tagal kitang hinintay, dumating ka rin. Ano? Siya talaga ang sugar daddy ni Jiang Wanli. Kaya pala ayaw niyang pakasalan ang matandang lalaki ng pamilyang mo. May nahanap pala siyang mas maganda. Ma, mag-isip ka ng paraan. Ano na ang gagawin natin? Paano kung mawala na ang 300 milyon na bigay kaya mula sa pamilya mo? Paano tayo makahon? Sa krisis pang-ekonomiyang ito, gusto niyang wasakin ang pamilya Bai. Ikaf, simula na ang auction. Mangyaring maupo na ang lahat. Maupo muna tayo. Ang unang item sa auction ngayon ay isang treasure. Ito ang maalamat na all-purpose bill na kayang lunasan ang lahat ng lason. Ang panimulang tawad ay 1.8 bilyon. Bill nokta 6 bilyon. Parang nang hold up na lang siya. Tutu. Kahit ibenta natin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Bai, hindi abot sa 1.8 bilyon. Ang mahal naman. Mahal ba? Ganyan talaga ang presyo. Kung hindi mo kayang bilhin, dapat mag-isip-isip ka kung paano ka naging kabit. Ni hindi makapaglabas ng 1.8 bilyon. Ikaf. Kung magaling ka, ikaw ang bumili. Honey, gusto ko yung perlas. Bilhin mo para sa akin. Ano na sinabi mo kanina sa akin? Hindi mo ba gustong magpakasal sa akin? Hindi naman masama na tawagin kitang honey, di ba? Hindi masama. Gusto ko yan. Ulitin mo. 2 bilyon. Akin na yan. Talagang maswerte ang babaeng marunong maglambing. Ma, ano na ang gagawin? Nagaf na ang all-purpose pearl. Papatayin tayo ng amo natin. Ayokong mamatay. Ma, mag-isip ka ng paraan. Ay, tigilan montak nga. Pak-isipan ka o. Mabuti naman. May lunas na ang lason ko. Pwede mo ba akong dalhin para makipagkita? Sandali ay ng opus na ito. Vida, sandan MOAKO. Sandali. Ako na ang pupunta. Hintayin mo ako dito. CJ, Tara na. Ma, ano na? Kung lulunukin ni Jiang Wanli ang perlas. Vala na tayo. Ma, may naisip ka na bang paraan? Huwag kang mag-alala. May pampatulog ako sa bag ko. Maghanap tayo ng pagkakataon para patulugin siya. Sa atin na ang all-purpose pearl. Tapos, ihiga natin siya. Sa kama ng matandang lalaki ng pamilyang mo. Gawin natin katotohanan. Kahit ayaw niyang magpakasal pagkatapos, dahil sa hiya, pipilitin siyang pakasalan ng pamilyang mo. Ma, ang galing. Simulan na natin ngayon. Ginoo, may gustong makipagkita sa iyo. Kakaiba ang tingin niya sa akin. Para akong naging biktima niya. Ano po ang kailangan niyo, miss? Kung ikaw ang may-ari ng Wan Baozu na ito, tiyak na ikaw ang supling ng Tianyi. Alam mo ba kung sino ang supling ng Tianyi? Alam ka o. Ano ang pakay mo sa kanya? Nalason ako, tanging ang supling ng Tianyi lang ang makakagamot. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong hanapin siya. Dahil binili mo ang aking Wan Baoju, ingnan mo ang kanyang laawan.
Bakit mukhang kamukha ni Muhuaisi? Ano ang pangalan niya? Muhuainan ang pangalan niya. Siya ang panganay ng pamilya mo. Bakit hindi ko alam na? May kapatid pala si Muhuaisi. Kasi noong 5 taong gulang siya, ipinadala siya sa ibang bansa. Kaya normal lang na hindi mo siya nakita. Kung si Muhuaisi ang kapatid niya, siya ba ang supling ng tiyan ni? Pero hindi rin. Sa bawat henerasyon ng pamilya mo, isang tunay na supling lang ang meron, at tanging ang dugo niya, ang makakalunas sa lahat ng lason. Kung hindi, bakit noong bata pa siya, ipinadala siya sa ibang bansa? Salamat sa pagturo sa akin, may gagawin ako, aalis na ako. Bilis. Ayos na, dalhin mo na siya. Baka may makakita, alis na tayo. Bakit ang tagal niya? Puntahan mo nga. Ziga. Ginoong mo, wala na si Miss Jiang. Ano? Naayos ko na ang matandang lalaki ng pamilya mo. Lalabas din siya mamaya, hintayin lang natin. At panoorin ang palabas. Jiang Vanli, mainte ka lang. At maging laruan ng matandang lalaki. Ikaf, kailan ka nagising? Hindi naman ako nahimatay. Ano ang ginawa mo sa amin? Bakit hindi ako makagalaw? Naglagay ako ng maliit na sorpresa sa daan ninyo. Ang galing ng maliit na bagay na ito, kaya nitong. Pagkatapos ng 10 minuto, magiging ganap na malibog. At hahabulin kahit sino ang makita. Bonso, babalaan kita, pakawalan mo kami. Kung hindi, papatayin kita. Sa totoo lang, ang lalaking iyong kausap na si Ginoong Mu ay ang lalaking ipinahanap ko para sa inyo. Dumating na siya mga 10 minuto. Salamat sa inyo. Magtiis-tiis lang muna kayo. Aalis na muna ako. Paalam. Ikaw. Nakainom ka ng Wanbao Pearl, hindi ka na dapat magkaroon ng problema sa sandaling panahon. Ano ba ito? Parang mas malala pa ngayon kaysa bago ako uminom. Baka hindi totoo ang sabi-sabi na nakakapagpagaan ang Wanbao Pearl sa drinking poison. Ang init. Kailangan kong maligo ng malamig na tubig para gumaan ang pakiramdam. 20 taon ko nang hinahanap ang Wanbao Pearl. Bakit mo naiisip na makukuha mo ito basta-basta sa pera? Isa lang itong pantulong na gamot para sa drinking poison. Kapag kinain mo ito, dodoboy lang ang bisa ng lason sa iyo. Hintayin mo na lang ang matinding paghihira. Ano ba ito? Bakit ganito pa rin ang init? Mukhang walang epekto ang malamig na tubig. At ako pong sure sa lason na ito. Jiang Wanli, nandyan ka ba? Nandito ako. Parang mahina ang boses mo. May sakit ka ba? Wala akong problema. Jiang Wanli. Ayos ka lang ba? Dadalin kita sa ospital. Sabi ko na nga. Hindi ako magagamot ng doktor. Hahanap ako ng pinakamagaling na doktor sa buong mundo para sa'yo. May makakagamot din sa'yo. Jiang Wanli. Ginoo, tumakas si Binibining Jiang. Hahabulin ba natin? Huwag na. Hindi mo kailangang tumakbo. Hindi kita pipilitin pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong ligawan ka. Bakit niya ako dinalit? Ganoon ba kababa ang tingin niya sa akin? Para hindi ako karapat-dapat magkaroon ng contact details. Ginoo, sabi sa internet, ang red exclamation mark ay simbolo ng sigla. Sa tingin ko, gusto niyang pakasalan ka. Hindi lang talaga oas. Ayos lang. May dummy account pa ako, hindi niya alam. Ay, hindi niya dinalit ang dummy account ko. Bakit niya naman ako ni-restrict sa kanyang newsfeed? Gino.
Karaniwan, ang mga nire-restrict sa newsfeed ay pamilya. Ibig sabihin nito, itinuturing ka na ni binibining diyang na pamilya. Ang galing mo, Ginoo. Nakuha ka una. Babae. Bilis, magmaneho ka. Ate, Ay, ito ang huling alam na kinalalagyan ng nanay mo noong nawala siya. Dito makikita na ang huling taong nakita niya ay si Liu Qinfang. Kaya sa tingin ko, si Liu Qinfang ang may kagagawan sa pagkamatay niya. muna tayo sa bahay. Ziga, Umalis kayo. Huwag ninyo akong hawakan. Umalis kayo. Tama na yan. bumaba muna kayong dalawa. Sino ba talaga ang gumawa nito sa inyo? Papatayin ka Uzia. Sino ang papatayin mo? Ako ba? Ikaf. Ikaw ang gumawa nito sa kanila. Napakasama mong babae. Bakit hindi ka na lang mamatay? Hindi pa nga namamatay ang mga pumatay sa nanay ko. Bakit ako magmamadaling mamatay? Aksidente lang ang nangyari sa nanay mo. Wala kaming kinalaman doon. Jiang Wanli, ano ang ginawa mo sa akin? Bakit ang sakit ng binti ko? Sabihin mo, inyo ba ang pumatay sa nanay ko? Sabi ko na nga, wala akong kinalaman. Kahit 100 beses mo pa akong tanungin. Ganito PA rin ang zago kao. Huling tanong ko na ito. Kayo ba ang pumatay sa nanay ko? Hindi ako. Ang amo namin ang may gawa. Wala akong kinalaman. Kung papatayin mo ako, hindi ka palalampasin ng amo namin. Sino ang amo ninyo? Hindi ko sasabihin. Kung sasabihin ko, papatayin niya ako. Kung hindi ko sasabihin, papatayin mo ako. Mamamatay pa rin naman ako. Bakit ko ipapaalam sa iyo ang katotohanan? Pinahirapan mo ng husto ang asawa at anak ko. Ikaf. Hinahanap. Ang taong ito. Parang kilala. Ikaw ang amo nila. Ikaw ang pumatay sa nanay ko. Ano ba? May problema? Papatayin kita. Sa kalagayan mo ngayon, Mananalo ka PA sa akin? kapag nawala na muna, Paano mo nalaman ang tungkol sa laso ng kawalang puso? dahil ako ang naglagay ng lason sa katawan mo. Noong pinatay ko ang nanay mo habang nagnanakaw siya ng antidote para sa iyo. Hayop ka. Hindi kita palalampasin. Kung makakaligtas ka muna sa huling buwang ito, saka na natin pag-usapan. Habang papalapit ang oras ng pag-atake ng drinking poison, ang pisikal kong kalagayan at kakayahan sa medisina ay bumababa. Sa ngayon, hindi talaga ako kalaban niya. Kailangan kong hanapin si Muhuainan agad. Siya lang ang makakatulong sa akin. Mingsheng, tulungan ko hanapin sa'yo. Si Muhuainan. Ziege. Ate, nahanap ka o. Nasa Pilipinas siya noyon. Ate, siya ang panganay na lalaki ng pamilyang mo, at siya rin ang tunay mong nobyo. Tingnan mo ang impormasyon. Ang swerte naman, siya pala ang nobyo ko. Pero ang kakaiba, noong huli akong naghana, wala siya sa tahanan ng mga mo. Ngayon, bigla na lang siyang lumitaw sa database nila. Hindi na yan mahalaga. Basta siya ang nobyo ko, okay na. Kontakin mo ulit siya. Sabihin mo gusto ko siyang makita. Sige, tatawagan ko na. Sa pagkakataong ito, kailangan ko talaga siyang makita. Dapat kong malunasan ang lason sa katawan ko. Ginoo, tumawag ang iyong nobya. Sinabi niyang, gusto niyang makipagkita bukas. Ayaw ko. Ziege. Sandali. Pupunta pa rin ako. Pakisabi sa kanyang ipadala ang address. Sabihin mo, huwag siyang mahuli. Ziege. Si Wani ang gusto ko, kaya hindi ako dapat magkaroon ng malabong relasyon sa ibang babae. Baka hindi na niya ako gusto. Ate, kung may mangyari, tawagan mo agad ako. Sino yan? Ako. Anong ginagawa mo dito? Ang ganda-ganda ng suot mo. May bagong kadate ka ba? Nagsiselos ka ba? Hindi. Wala lang. Kung aaminin mo, masaya ako. Nagsiselos ako. Ay, isa ka palang selosa. Sino ba talaga ang kadate mo dito? Wala kang pakialam. Nandito na siya. Sabihin mo sa kanyang pumunta sa private room siyang nadaan at 8.
Hihintayin ko siya rito. Kung may kadate ka rin, hindi na kita istorbo. Paalam na. Private room 908. Hindi ba yon ang private room ni Muwezi? Baka galit si Muweinan. Pinagpalit ko siya, kaya sinadya niyang papuntahin sa akin ang kapatid niya. Sige, di na lang ako pupunta. Bibili na lang ako ng regalo para kay Muwezi mamaya. Sana pagkatanggap niya ng regalo, humupa na ang galit niya. Ang tagal na, bakit hindi pa rin dumarating yung babae? Ginoo, sinabi lang sa akin ni Miss Bai kanina. May gagawin siya ngayon kaya hindi siya makakapunta. Ito ang pasensya niya. Sana huwag kang magalis sa kanya. Nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Anonymous ang nagpadala nitong regalo. Itapon mo to. Opo. Oo nga pala, Gino. Si Ginong Waynan. Ilang buwan nang nakauwi. Balak NG Lola. Magdaos ng salusalo para sa kanya. Sana makadalo ka rin. Anong kinalaman ko sa salusalo niya? Hindi ako pupunta. Pero siya pa rin ang panganay mong kapatid. Ampon lang yan. Walang dugong nag-ugnay sa amin. Pero yon ang gusto ni Lola. Sinabi niya, kung hindi ka pupunta, mag-ayuno siya. Sige na nga. Sabihin mo sa akin ang eksaktong oras. Pupunta ako ng maayos. Opo. Yung babaeng to, kakadormi lang sa akin ilang araw lang ang nakalipas. Tapos ngayon, lumalabas na naman kasama ang ibang lalaki. Nasaan si Muweinan? Muwezi. Ikaw, Hindi ako yon. Sino ba ang gusto mong makita? wala kang pakialam. Bakit mo ako sinusundan? Ano-ano ang gagawin mo? Giant Wonli. Ano? Kung hindi dahil sa'yo at sa pag-ibig mo. Hindi sana ako mahuhulog sa swimming pool. Ikaw, Bakit mas mahina ang ice needles mo ngayon kaysa dati? kailangan ng internal energy para gumana ang ice needles. Ang katawan ko ngayon, sinira na ng heartless poison, hirap nang magpalakas ng internal energy. Kaya humina na rin ang ice needles. Muwezi, bitawan mo ako. Masyadong malamig sa tubig. Aahon na ako. Zeno, yan? Huwag kang mag-istorbo. Basang-basa na ang damit ko. Samahan mo akong magpalit ng damit. Pinabili ko ito para sa'yo. Subukan mo. Tingnan natin kung bagay. Salamat. Sandali. Yung lalaking kasama mo kanina. Bagong boyfriend mo ba yon? Kapatid ko yun. Kung hindi yon bagong lalaki mo, bakit? Ayaw mong pakasal sa akin. Kung pangit ang teknik ko, pwede pa akong mag-practice. Gusto mo talaga akong pakasalan? Pero ayokong magpakasal sa'yo. Muwezi. Hindi ko alam kung gaano pa ako katatagal. Para hindi ka maabala, yon lang ang magagawa ko. Pasensya na.
Ginoo, pinapatawag ka ng lola. Anong ginagawa mo? Ginoong mo, ang swerte naman. Kilala mo tak ako? Bakit ganyan reaksyon niya? Baka hindi niya alam na ako ang nobya niya. Pero mas mabuti na rin. Para hindi niya ako masuklam. Nakita ko. Ang litrato mo sa dyaryo. Ah, ganong pala. Anong ginagawa mo kanina? May hinahanap ako, pero wala. Babalik na lang ako sa lobby. Sasama ka ba? Sige. Lola, Mga biyenan, ito ang apo kong lalaki na palagi kong kinukwento. Si Mu Huatsi. Siya ang nakapangako sa anak ninyong babae. Ang sugar daddy ni Jiang Wanli ay ang bunso pala ng pamilyang mo. Nakakainis. Kung alam ka ulang, hindi ko na ibinigay kay Jiang Wanli ang kasunduan. Ang gandang lalaki, hindi naman siya karapat-dapat. siya ang mapapangasawa ko. Oo, Zian Ga. Mukhang hindi pa niya alam na si Jiang Wanli talaga ang nakapangako sa kanya. Mukhang may pag-asa pa ako. Mag-usap kayong mabuti. Magkasama kayong mabubuhay. Kuya Huatsi. Ako magpapawalang bisa sa kasunduan. Ano? Magpapawalang bisa ka? Bakit? Lola, may mahal na ako. Bukod sa kanya, hindi ako magpapakasal kanino man. Ang gusto niya ay tiyak na si Jiang Wanli. Ang puta, bakit palagi siyang nakakasira sa plano ko? Nakakainis. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ang kasal ng pamilya Lu at Bai ay pinagkasunduan mismo ng mga magulang mo. Walang sinumang makakapagbawi nito. Ako ikakasal, hindi sila. Bakit hindi ito mababawi? Sasabihin ko ito ngayon, ang kasal na ito ay kailangan kong bawin. Nagkakalat ka. Sino ba ang babaeng iyon? Na nakapagpabaliw sa'yo? Sabihin mo sa akin ang pangalan niya. Paparusahan ko siya. Kung gagalaw ka sa kanya, sisiguraduhin kong hindi mabubuhay ang pamilya Bai hanggang bukas. Walang utang na loob. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Lola. Lola. Tawagin ang doktor. Doktor, kumusta na ang lola ko? Ligtas na siya, pero mahina na ang katawan ng matanda. Hindi na dapat ma-stress pa. Kailangang mag-ingat sa susunod. Kuya Huaitsi. Mukhang napaka-importante talaga sa lola ang kasal na ito. Tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasunduan. Hindi na ito itutuloy. Sabihin mo, nakikinig ako. Ang sasabihin ko ay maaaring medyo bastos para sa'yo. Sana huwag kang magalit. Huwag kang mag-alala, sabihin mo lang. May kaibigan ako na may kakaibang sakit. Tanging ang dugo mo lang ang makakapagpagaling sa kanya. Hindi ito biro. Nagpa-check up sa ospital at natuklasang ang dugo mo ay angkop para sa kanya. Kaya sana, Kaya, gusto mong ibigay ko ang dugo ko sa kaibigan mo? pwede ba? Bibigyan kita ng malaking halaga. At kaunting dugo lang ang kukunin, hindi ito makakaapekto sa kalusugan mo. Siempre, pwede. Hindi ko inaasahang ganito kadali. Mabait talaga siya, Ditsen. Pwede ba tayong pumunta sa ospital bukas para kunin ang dugo? Ang kaibigan ko, konting oras na lang ang natitira. Gusto kong maibigay agad ang dugo sa kanya. Naiintindihan ka o. Tatawagan kita bukas. Ito ang calling card ko. Jiang Wanli. Kilala kaya niya ako? Sana hindi ko na lang binigay ang calling card. Magandang pangalan. Salamat. Sige, usapan na iyan. Hanggang bukas. Mu, nasa ospital na ako. Pagdating mo, tawagan mo ako. Mu Huizi, ano nang ginagawa mo dito? May sakit. Huwag mo akong pakialaman. Miss Jiang, matagal ka nang naghintay. Wala yun, kakadating ko lang din. Magkakilala pala kayo. Ang swerte, nandito Karen.
Huwag mo siyang pansinin, umalis na tayo. Wala akong pakialam kung paano kayo nagkakilala, pero sasabihin ko sa'yo. Si Muhuina na yan, hindi siya mabuting tao. Payo ko, lumayo ka sa kanya. Huwag si, alam kong ayaf Montag. Sa kuya kong ito, pero hindi mo naman kailangang harapan ako. Maxiran. Totoo ang sinasabi ko, maniwala ka sa akin. Bakit kita paniniwalaan? At saka, matanda na ako. Kaya kong kilalanin kung sino ang mabuti at masama, huwag kang mag-alala. Ano na ang nangyari? Nakuha na ang dugo, dalhin mo na sa kaibigan mo. Salamat mo, Xiao. Magkano ang bayad? Magkano, ipadala ko sa'yo. Wala namang nagbabayad sa kanyang nobya. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang magiging asawa ko. Alam mo na lahat. Sige, huwag kang matulala, dalhin mo na sa kaibigan mo. Ito ang dugo ni Muhuinan, subukan natin. Pwede bang mawala ang lason? Matagal ang eksperimento. Kaya mo bang maghintay? Masyadong maayos ang lahat, parang may masamang pakiramdam ako. Mas mabuting mag-eksperimento para mapanatag. Ziege. Wala namang malikha. Natakot lang siya. Tatawagan ko ang pamilya niya. Hello? Lola, Gusto mo bang mamatay? Binalak mong mabangga ang lola mo. Ikaw ang gusto mong mamatay. Kuya Huweizi, ang babaeng ito, hindi lang niya. Binalak mabangga si lola mo. Sinaktan pa niya ako. ano ang nangyari sa lola ko? Nagmamaniho kami, bigla na lang pumasok ang lola mo. Mabilis akong nagpreno, kaya hindi siya nabangga. Pero natakot pa rin siya. Nagsisinungaling ka. Balang dahilan si lola mo. Para pumunta sa gitna ng kalsada. Para magpakamatay ba? Sinabi ko na sa inyo ang totoo. Kaya nakalang maniwala kayo ulit. Kuya Huweizi, huwag kang maniwala sa kanya. Siguradong ganyan ang sinasabi niya para takasan ang responsibilidad. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung maniniwala ako o hindi. Kuya Huweizi, ano ang ibig mong sabihin? Tumawag ka na ba ng ambulansya? Huwag na, binigyan ko na siya ng gamot. Wala namang malala. Malamang magigising na rin siya mamaya. Huweizi. Ikaf ba iyon? Lola, ako po. Lola. Lola mo, naalala niyo po ba kung sino ang bumangga sa inyo? Zia, siya ang bumangga sa akin. Ikaf nga. Alam ka una. Ikaw ang nakabangga kay Lola, Kuya Huweizi. Tawagan na natin ang pulis. Takpin natin siya. Lola, isipin mong mabuti. Hindi ako ang bumangga sa'yo. Tama, baka malabo na ang mata Montag. Ikaf talaga. Nakita ko mismo na ikaw. Ang bumaba sa kotse na ito, Huweizi. Yi, takpin Montag Zia agad. Sige po, Lola. Tigilan niyo. Ang dami-dami ninyo, inaapi ang isang babae. Kapag kumalat ang balita, hindi ba kayo nahihiya? Ito ay usapin ng pamilya mo. Bakit ka nakikialam? Ang usapin ng pamilya mo ay usapin ko rin. Magpapakasal na kami ni Wanli. Siyempre, may karapatan akong makialam. Magpapakasal na kayo? Tama, si Wanli ang aking nobya. Sa susunod na linggo, magkakaroon na kami ng kasal. Ano? Nobya mo siya. Kanina pa niya ako gustong patayin. Hindi ko papayagang pakasalan mo siya. Lola, kailangan ng ebidensya. Talaga bang siya ang nakabangga? Tingnan na lang natin ang CCTV, malalaman natin. Tingnan mong mabuti. Ikaw ang sumalpok. Apologitse kay ate. Kanina niyo siya inapi. Ay, magiging magkakamag-anak na tayo. Huwag na kayong magtampuhan. O pala, nakalimutan kong sabihin. Magpapakasal na rin kami ni Kuya Huweizi. S.A. Mates. Siguradong dumayo kayo ha. Magpapakasal na pala si Muhuweizi. Kay Baili pa, Di ko inakalang napagpasyahan na ang araw ng kapatid ko. Siguro, magpasya na tayo. Huwag mo akong tanggihan. Ito na lang ang kapalit. Nang pagtulong ko sa iyo kanina. Ate, lumabas na ang resulta ng eksperimento. Ang dugo ni Muhuainan ay pareho lang sa ordinaryong tao. Hindi makakalunas ng lason. ang taong nakaitim, niloko nga niya ako. Sinadya niyang ituon ang atensyon ko. Kay Muhuweinan.
para mawalan ako ng oras na hanapin ang mga inapo ng langit na manggagamot. Pasensya na, Mu, may ayusin lang ako ngayon. Usap na lang natin yan sa ibang araw. Buisit, itong si Jiang Wanli. Ayaw pa ring pakasalan ako. Kung ganito pa rin, paano ko sisimulan ang plano ko? Kung hindi ubra ang pakiusa, wala na tayong choice kundi ang porsahan. MS. Jiang, libre ka ba sa weekend? Gusto kitang kausapin tungkol sa kasal. Ayos, gusto ko rin pag-usapan yan. Sige, magkita na lang tayo sa weekend. Yun kasi. Kunwari na lang na wala akong sinabi. Baka ito na ang huling hapunan natin. Vanli, samahan mo naman akong magtagay. Binutasan ni Mu ang alak ko. Vanli, anong ilalagay ko sa alak mo? Ikaw ang nakakaalam niyan. Akala ko iba ka sa kanila. Mukhang mali ang akala ko sa'yo. Yung mga baradong style na lagyan ng gamot ang alak, di ko yan ginagawa. Ang trip ko, yung walang amoy at lasa na lason sa kandila. Yun ang paborito ko. Wala pang 10 araw. Lulubog na sa katawan mo ang lason. Kapag kinain ko yan, magiging pinakamagaling na doktor sa buong mundo. Ang ganda-ganda mo. Nagsisisi ako na ginawa kitang lason. Gising. Naku, ang hirap mo alagaan. Nasaan ako? Magpapakasal na rin sa wakas si Ji Huaishi. Akala ko maubos na ang lahi ng Mu, kasi siya na lang ang natitirang apo. Si Mu Huaizi ang tunay na dugo ng Mu. Si Mu Huainan? Oo, kailangan makaanak si Ji Huaizi para magpatuloy ang angkan ng Mu. Tungkol naman kay Mu Huainan. Ampong lang naman yan. Wala namang epekto sa Mu kung magpakasal man siya o hindi. Naku, na-scam na naman ako. Ampon lang pala si Mu Huainan. So, hindi pala siya ang nobyo ko. Mu Huaizi. Nasa baba si Ginoon, nagkakasal. Ginangbay, gusto mo bang pakasalan ang binatang ito sa iyong tabi? Sa hirap o ginhawa, sa sakit o kalusugan, mananatili ka ba sa kanyang tabi, at hindi siya iwan kailanman? Oo, gusto ka o. Ginong Mu, gusto mo bang pakasalan ang dalagang ito sa iyong tabi? Sa hirap o ginhawa, sa sakit o kalusugan, mananatili ka ba sa kanyang tabi, at hindi siya iwan kailanman? Hindi, ayaw ko. Jiang Wanli, ano na namang kalokohan ang ginagawa mo dito? Siyempre, para kunin ang bagay na talagang akin. Ako ang tunay na kasintahan ni Mu Huaizi. Ano ang ibig mong sabihin? Ako ang tunay na panganay na anak ng pamilya Bai. Si Bai ay anak lamang ng isang kabit. Dinala lang siya ng nanay niya sa bahay pagkatapos mamatay ang nanay ko. Nasa labas ako ng bahay ng pamilya Bai noon. Kaya ipinahayag ng pamilya Bai na siya ang panganay na anak. Kuya Huaizi, hindi totoo ang sinasabi niya. Maniwala ka sa akin, wala akong koneksyon sa kanya. Mingsheng, Ha?
Ate, Ito ang kasunduan sa pagpapakasal namin. Nakasulat ito ng malinaw, hindi ito nagsisinungaling. Kung alam mo na pala ito, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ngayon ko lang din nalaman. Kuya Huaitsi, peke ito, maniwala ka sa akin. Hindi totoo ang sinasabi niya, okay? Mga tauhan, ihagis niyo siya rito. Mula ngayon, kung wala akong pahintulot, hindi siya papapasukin sa bahay ng pamilya mo kahit kalahating hakbang. Kuya Huaitsi, bitawan montag ako. Kuya Huaitsi, maniwala ka sa akin. Kuya Huaitsi, bitawan montag ako. Ngayong bakante na ang posisyon ng nobya. Ikaw na lang ang pumalit sa posisyong iyon. Biglaan naman, sandali lang. Hindi na, huwag nang maghintay. Hoy, Mingsheng, buy off. anong bayaw? Wanli. Mula ngayon, sa kalusugan o sakit, sa hirap o ginhawa. Gusto kong manatili sa iyong tabi. Hindi kita iiwan magpakailanman. Ako, Wanli. Doktor, kumusta na siya ngayon? Ang kanyang katawan, lahat ng bahagi ay napinsala ng husto ng sakuling na lason, at lubhang naapektuhan ang buong katawan. Wala nang magandang laman sa katawan. Ang gayon, isang hininga na lang ang nagpapanatili sa kanya. Ilang oras na lang ang itatagal. Kailangan niyong iligtas siya. Kahit magkano ang gastos. Ako bayad. Hindi ito usapin ng pera. Sa merkado ngayon, wala pang gamot na makakalunas sa ganitong uri ng lason. Ginawa na namin ang lahat. Paumanhin. Wanli. Huwag kang matakot. Makakahanap ako ng lunas. Ililigtas kita. okay lang ako. Huwag mo nang pilitin ang sarili mong maghanap ng lunas. Dahil wala talagang ganun sa mundo. Anong apo ng makalangit na manggagamot? Makakalunas ba siya sa'yo? Ang dugo niya ay panlunas sa lahat ng lason, pati sa akin. Hahanapin ko siya ngayon din. Walang saysay, Muhuaizhi. Hinanap ko na. Pero wala talagang taong ganoon. Ang kasal, hindi na natin itutuloy. Naniniwala ako. Makakahanap ka ng mas mabuti at mas angkop para sa iyo. Maagang pagbati sa iyo. Huwag mong sabihin yan. Ikaw lang ang magiging nobya ko. Jiang Wanli, huwag kang magkaganito. Ililigtas kita, magising ka. Paumanhin, Ginoo, hindi pinapayagan ng aming ospital na matagal nakatambay ang bangkay. Kailangan naming agad itong dalhin. Hindi pa siya patay. Walang dapat humipo sa kanya. Ginoo, nahihirapan kami sa ginagawa ninyo. Jiang Wanli, umalis ka. Anong amoy to? Parang mula sa bangkay. Ginoo, dahil sa lason. Mas mabilis ang pagkasira ng katawan ng dalaga. 100 bises kaysa karaniwang patay. Dapat na nating sunugin. Sandali lang. Bigyan niyo kami ng 5 minuto. Pagkatapos, Zaka niyo siya kunin. Lola, bakit ka nandito? Narinig ko na ang nangyari sa inyong dalawa. Siya ang nagligtas sa buhay mo. Kapag may problema siya, dapat tayong tumulong. Pero siya ay. Hindi siya patay. Nahimate lang dahil sumabog ang lason sa katawan niya. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ng lolo mo. Siya ang makalangit na manggagamot. Walang mas nakakaalam kaysa sa kanya. Ang lolo ko ay makalangit na manggagamot. Kung gayon, ako ang. Ina po engage yan yi. Ang iyong dugo. Ang lunas sa lason ni Miss Jiang. Ano pang hinihintay? Sasagipin ko na siya. Tumigil ka. Hindi si Jiang Wanliang. Nagligtas sa'yo. Ako. Naniniwala ka pa ba sa akin ngayon? Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Kuya Huaitsi. Hindi lang kita iniligtas. Noong 6 na taon ang nakalipas. Nagkaroon tayo ng relasyon. Ano? Naalala mo ba ang pulseras na ito? Suot ko ito ng gabing iyon.
aking lunas. Hanggang sa muli. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Maaaring isuot ang pulsera sa kahit sino. Walang ibig sabihin yan. Kung magpapakalat ka pa ng chismis, sisiguraduhin kong mawawala ang pamilya Bai bukas. Pagkatapos ng isang gabi natin noong 6 na taon ang nakalipas, ipinanganak ko ang batang ito. Siya ang magpapatunay. Natutuo ang lahat ng sinasabi ko. Kumuha ka lang ng bata sa kalye. At sasabihin anak mo, akala mo ba tanga ako? Alam kong hindi ka maniniwala. Kaya nagpadna test ako para sa inyo. Huwait si magkapareho ang inyong ganis. Anak mo talaga siya. Lola, pwedeng pekin ang iyong test. Madaling malaman kung fake o hindi. Alamin mo kung totoo ito. Siege. Lola, totu po ito. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Naku, apo agapo. Halikat yakapin NG Lola. Huwait si, hindi Montag yayakapin ang anak Montag? Pwede mong lokohin ang lola ko, pero hindi ako. Tumigil ka. Lola, Hinawan ka na ng masama ni Jiang Wanli. Bakit mo pa siya ililigtas? Mas mabuti pang mamatay ang ganyang tao. alam ko kung anong klaseng tao siya. Ililigtas ko siya ngayon. Dalhin mo siya sa bahay. Siege. Itapon mo siya sa gubat para kainin ng asong gubat. Huwag kang mag-alala, pakakasalan ka ni Huwaizi. Nang marangya. Hindi kita hahayan. At ang aking apo na mapahiya. Ang kakaiba ng mga mata ng batang ito. Parang walong Malay. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hanggang sa ganito ang trato sa akin, Mainte kayo. Muhuainan, bakit ka nandito? Sino ang nagpahintulot na direktang tawagin mo ang pangalan ko? Amo. Ito ay ang pulseas ni Jiang Wanli. Suotin mo ito at hanapin mo si Muhuishi. Sabihin mo na 6 na taon na ang nakalipas. Ikaw ang nakipagtalik sa kanya. Ikaw din ang sumagip sa kanya sa sementeryo. isang pulseras lang, maniniwala kaya siya? Isang pulseras lang. Baka hindi siya maniwala. Pero kung idadagdag mo ito, ay hindi na sigurado. Bai Shancheng. Ano ang silbi ng isang basura sa kanya? Siya si Jiang Wanli, ang anak ni Muhuaitzi. Ano? Dalhin mo siya kay Lola na gustong-gusto ng apo. Gagawin niya ang lahat para mapanatili ka. Paano kung hindi siya sumunod? Ang tabletang ito, kapag kinain, pansamantalang makakalimutan niya. Painumin mo siya. Kapag muling nagmulat siya, ang unang makita niya ang ituturing niyang ina. Jiang Wanli. Tapos na ang magandang buhay mo. Saan ito? Jiang Wanli, nasa akin ka na rin. Muhuinan. Ikaw pala. Hindi ko inakala na ang bilis na pagkahinog ng lason ng kawalang puso ay mas mabilis pa sa inaasahan ko. Mabuti na rin. Maaga kong maipapadala sa iyo at sa nanay mo para magsama sa impyerno. Ikaw. Ikaw ang nagtanim sa akin ng laso ng kawalang puso. Tama. Hindi lang kita nilason. Pinatay ko pa ang nanay mo. Ano? Galit ka ba sa akin? Papatayin kita. Nasa bingit ka na ng kamatayan, nang babanta ka pa. Ngayon din ay ipapadala ko kayong mag-ina para magsama. Mu Huaiji, bakit ikaw? Ang manghasang magplano laban sa akin, naghahanap ng kamatayan. Wanli, ayos ka na. Ibibigay ko na ang dugo sa'yo.
Ano ang nangyayari? Bakit mas mabilis ang pagkalat? Wanli, gising ka. Paano posible? Dapat ang iyong Juiking Poison ay kumalat na sa buong katawan mo. Sa teorya, walang bisa ang kanyang dugo. Paano ka nakakapag-iniksyon pa rin ng yelo? Ibig sabihin tinutulungan ako ng langit. Hindi pa oras ko. Sa halip, ang oras mo na ang darating. Akala mo kayang patayin ninyo ako? Ako. Masarap ba ang lasa ng drinking poison? Ang lason na ipinatanim mo sa akin. Imposible. Paano mo nakuha ang buto ng Juiking Poison? Sikreto. Ikaw ang gumawa ng drinking poison, kaya natural lang. Na ikaw ang maging ginyapig. Magsaya ka sa paghihirap na ito. Dalhin siya sa presinto. Buti na lang dumating ako agad. Huwezi, salamat. Tara, ihahatid kita pauwi. Shoncheng, bakit kasama mo si Bai? Anak ko, syempre kasama ko. Anak mo? Anong kalokohan yan? Kapatid ko si Shoncheng. Kailan naging anak mo? Huya Huazi, hindi Montag alam. Ang hirap na dinanas ko para palakihin siya. Ilang mura ang tinanggap ko. Ilang paghihirap ang tiniis. Pwede emaw akang iwan. Pero hindi mo pwedeng iwan. Ang ating Shansheng. Lola, pinipilit mo ba akong takutin? Hindi ito pananakot. Gagawin ka o talaga, tu. Umalis ka. Kung alis ka, hindi mo na ako makikita. Sige, hindi na ako pupunta. Huwag mong saktan ang sarili mo. At kailangan mong pangakuan. Mula ngayon, hindi ka na makikipagkita. Kai Jiang Wanli. CJ. Pangako. Ate, Hahanapin sana kita. May problema. Nawawala si Shoncheng. Hindi siya nawawala. Nasa mo family. May sumpa siya. Hindi niya ako kilala. Si Bai lang ang kilala niya. Ginawa pang ina si Bai. Siguradong gawa ni Bai. Tu. walang hiya tong babaeng to. Gagawin lahat para sa gusto niya. Wag muna to, Mingsheng. Pwede ba, tulungan mo ako sa isang bagay. Sabi ni Lola mo, yung 5 test ni na Shoncheng at Muhuezi, positive daw. Imbestigahan mo nga to para sa akin. Ano na? Sige, ako na bahala. Tara na, punta na tayo sa classroom. Hintay ka dito, papasok ako at tapusin agad. Kumusta na iyong kay Bai? Nadala ko na si Bayi sa presinto. Yung mga magulang niya dahil sa paggamit ng illegal na gamot. Hinuli na at iniimbestigahan. Si Mu Huinan naman patay na. Dahil sa heartless poison. Ayos! Nabawi na rin ang hustisya para kay Mama. Fulan Montag? Anak Montag pala. Kaya pala, yung babae mo ng 6 na taong nakalipas, ikaw pala yun. Ano taon ang nakalipas? Nagkaroon ako ng aksidente sa gamot 6 na taon na ang nakalipas at nakipagtalik ako sa isang babae. Pero hindi ko maalala yung mukha niya. Pero naaalala ko yung design ng bracelet niya. Yung bracelet na binigay ko kay Shoncheng. Tapos, ikaw din yung sumagip sa akin, suot mo yung bracelet. Akala ko, isang tao lang kayo. Pero sa gitna, ang daming nangyari kaya ngayon lang tayo nagkakilala. Ganun pala. Okay lang, hindi mo kasalanan. Noong ang 6 na taong nakalipas, na aksidente ako. At nakakoma ng 3 taon kaya maraming bagay di ko na maalala. Nang magising ako, 2 taon na si Shoncheng. Kaya palagi kong inisip, na anak si Shoncheng ng nanay ko. Ang gulo. Parang lalabo utak kao es akwento. Hindi yan importante. Ang mahalaga, sa huli, nagkatagpo rin tayo. Nagsama-sama na rin ang pamilya natin.